in a far distant land. She has no one to show her God's love, no mother or father to wipe away the tears. She cries out in the night alone. Bury my heart on the mission field, Lord. I'll go to dry that young girl's tears. I'll serve you no matter where the path may lead. Lord, please bury my heart. Mother grieves for her starving child. She has no shelter from the cold. Earthly provisions will ease their suffering, but who will feed their empty souls? Bury my heart on the mission field, Lord. I'll give the gospel to these suffering ones. I'll go wherever you want me to go. Lord, please bury my heart. Will you ignore these lost souls in the night? Can you hear them pleading cries? They're begging for someone to show them the way. We must go before another one dies. Bury my heart on the mission field, Lord. These distant voices won't fade away. I'll do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. Do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. Lord, I give you mine. Okay, muli po ay nagpupuri po tayo sa Panginoon dahil nabigyan na naman po tayo ng opportunity na ituloy po natin yung kanyang mensahe kaninang umaga. Ako ay nagpapasalamat po sa inyong mga panalangin, and then ito po, binigyan ho tayo ng pagkakataon ng Panginoon na kanina ang sama-sama ko ng panahon, no? Lakas ng hangin. Lalo tayong umpay na nakikiusap sa Panginoon na nanalangin na sana ho ay kumalma ito. At nang sa ganon ay maganda po ang signal natin, makaabot po ng maayos po sa bawat isa na tagapakinig natin, no? Kaya really appreciate po yung mga likes ninyo, mga comments, especially po yung prayer ninyo. Hindi ko po nakikita yan, hindi ko nababasa. Pero po alam ko kayo ho ay nagpipray dahil po yung kalooban ng Diyos sa bawat isa. Kaya pagpatuloy po natin ng mensahe na ito at nang sa ganun po ay makuha na natin ang kabuuan nitong topic na ito, no? Jesus Christ, the Believing One. Kaya po nagkaroon tayo ng tamang pananampalataya based doon sa ginawa ng Panginoon sa Calvary, ay yung po yung pananampalatayang tama na kanyang inotor at yun din po ang kanyang tinapos. At makita po natin ang lahat ng mga pangyayari doon, mga detalye, description kung paano po niya inalay ang kanyang buhay. So tayo po lahat ay saglit na manalangin upang umpisahan na po natin ang part 2 na po. At samahan po raw ninyo ako na tayo po lahat ay dumulog sa paanan ng Panginoon. Dakilang Diyos naming Ama, maraming salamat po. Tinugon mo kahit paano, Ama, ang aming pong kahilingan, lalo sigit sa pagkakataong ito na maging matiwasay mapayapa.
pinadaan mo po yung showers of blessing. Alam po naman namin, Panginoon, ito ay isang pagpapala. Kagaya po ng mga nanay ay pagpapala po silang malaki sa buhay ng tao. Dahil sa loob po ng tahanan, sila po ay halos ay tubig po ang hinahawakan. Hugas po dito, laba dito, yung mga ganun po. At iyan po ay kapahayagan ng iyo pong pagmamalasakit at pagnanais at pagbibigay diin sa iyong layunin. Bakit ay nabubuo yung tao, sinapupunan ng nanay. Nang sa ganun may isilang ang tao na tulad po ng aming Panginoong Jesucristo. Ang sa ganun ay gawin po yung layunin mo kung bakit mo ay binubuhay ng tao, bakit mo isinilang, bakit binibigyan mo ng lakas, pagkakataon mabuhay. At yan po ay lubos naming naintindihan pagkat nakita namin ang buhay ng aming Panginoon ay mayroong ka pong layunin. Kaya masa po kami na sa gabing ito ay talagang malasahan namin yung sarap ng iyong mga salita, Panginoon, dahil ito ay spiritual food. At ang hinihiling po namin ng gabay, pangunguna, pamumuspos ng Espiritong Banal, kasama po ang iyong wisdom and power para makabuluhan lahat po ito, maging fruitful, maging matagumpay, maging powerful, at tungo po sa iyong kalwalhati at kapurihan. Ama, nakabiling ko po ang aking mga kapatid na sana po ay mahubog sa aming mga puso lahat yung espiritu po ng kababaan, yung softness ng heart, para sa ganoon ay madali po naming maramdaman ang mga ninanais mo sa aming buhay. Maramdaman po namin ang iyong concern, ang iyong nais, why kami po'y pinagkakatiwalaan mo pa ng buhay, sinusuplayan ng aming mga needs, patuloy na binibigyan ng kalakasan at proteksyon. Mangyari po ang iyong kalooban. Bless mo ang bawat puso. Alam naman po namin ang devil ay sisingit, pero alam po namin di mo siya hayaan magtagumpay dahil ito ay time mo, salita mo po ang may papaabot sa mga kaluluwa bilang aming spiritual na pagkain, bilang aming kaalaman na kailangan, wisdom and understanding. May thy Holy Spirit, Lord, just lead us. Alright, patuloy paalalahanan kami sa mga bagay na iyong iminulat na at patuloy na minumulat para po sa pangalan to, dahil ito ay aming pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay? So, puntan po natin yung ating mensahe at napakaliwanag po ng Biblia hinggil po sa naging mission ng Panginoon sa kanyang buhay sa pagkakatawang tao na po. At yan po ay na-establish po rito yung kanyang pananampalataya bilang in the form of man. Nang sa ganon ay yung pananampalataya na yon na kanyang inotored and tinapos. Ang siya pong naisulat sa Biblia at dito po ay nakasentro, nakabuo po doon sa Gospel of Truth. Kaya po ay i-describe po ng Gospel yung kanyang death. So yan po yung nakita natin sa buhay niya. Nung siya po ay dumanas ng kamatayan, kahirapan, kamatayan, na po, pagdurusa, reproaches, nung siya po ay in the form of man. At the same time, of course, yung God po niya ay hindi po nawala yun, no? At kasi kaya po na-introduce ang kanyang sarili bilang Son of God dahil God siya. Son of Man dahil po siya ay nag-manifest, nagkatawan ng tao sa laman. So sa maliwanag po na salita, ay ito ay napakalaga para maintindihan po natin ang ating pananampalatayang sinasabi na tayo ay sumasampalatay sa Panginoon. Kung i-check po what kind of faith, so alam mo na, ito ay faith sa Panginoon. When you say sa Panginoon, because He is the person of the gospel. And then pag sinabi natin the truth of the gospel, we are referring to His death, right? And then yung burial niya and the resurrection. So lahat po ng bawat bahagi ng gospel na yon ay nakadetalye sa Biblia. At ito yung pong pinresent ni Pablo at nabuksan po yung secrecy ng mystery at nagkaroon na po ng revelation na isulat na po nang sa ganon ang mga tao
ay lalo po niyang ma-appreciate yung effort na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Alright, kaninang umaga ay nakita po natin anong uri ng pananampalataya, yung pananampalataya, yung sinabi sa Biblia, he trusted on the Lord, he trusts in God. Alright? Sa kabila po nun ay yung kanilang pangungutya, kasi ang kanilang pinanghawakan yung reason. Kung tatay niya yung God, na atin namang kinikilalang God, bakit hinayaan niya ng ganong sitwasyon? So yun po yung reason. Pero hindi po nila nalalaman yung purpose. Ano po? Ngayon, what's the kind of faith of the Son of God, Jesus Christ our Lord? Grounded on Scripture. Make sure, kapag i-share po natin ang ating Panginoon, we are talking about ng ating pananampalataya, now kailangan you have to show from the Scripture. It must be grounded on Scripture. Or else, yan po ay haka-haka, opinion, o yan ay maaring turo lang salita ng tao. Ang tao, hindi po siya yung final authority. God ang siyang final authority. Kung anong sinabi niya, yun po yung final. Wala na pong tataas sa kanya. Kung paano ang isang bansa may constitution, yan po yung pinaka-highest na batas ng isang bansa, dahil lahat po ng batas na gagawin, alright, kailangan ay according to the Constitution. Or else, pag labag sa Constitution, invalid, wala po yun. At hindi po yun, walang bisa, walang power. Although ang Congress, ang siya pong law-making body, pag gumawa sila ng batas, somebody ay meron siyang suspicion, o meron siyang alam na ito ay tila hindi ayon sa Constitution, so itetest po niya ang constitutionality ng nasabing batas na ginawa ng mga legislatures, no? Itong mga gumagawa ng batas in Congress, and then pag sinabi ng Supreme Court, valid, tama, yun po'y final. Pag sinabi ng Supreme Court unconstitutional, invalid. Kahit na pinaghirapan po ng mga congressman at mga senador sa mahabang panahon ng discussion. Kaya napakalaga po ng ating pananampalataya, it must be grounded on Scripture. Nagaya po ng pananampalatayang inauthored at tinapos ng ating Panginoon na ngayon pinasulat sa Biblia, at si Pablo ang siya pong apostle to the Gentiles, tayo, hindi kabilang sa Israel. Israel, they have the Scriptures. Okay? Patungkol po yun ay mag-in Scripture sa Messiah. But he came unto his own, but his own received him not. That's why nabuksan yung pinto sa mga Hentil na sila po ay batay sa Ephesians chapter 2, hindi kabilang sa bansang Israel, without Christ, without God, walang pag-asa. Hindi sa kanila ang batas, hindi sa kanila ang promises, hindi sa kanila ang covenants, hindi sa kanila ang mga tinatawag po nating paggawa sa batas, pagtupad sa batas, according to Romans 9:4. Ang mga Hentil ay nagsimula po na sila'y magkaroon ng relationship sa Diyos by spiritual birth. At ang spiritual birth ay based po yan sa pananampalataya. That's why mali po yung pananaw ng isang grupo na kailangan po ay mauna daw yung Banal Espiritu bago pananampalataya. Sapagkat gumagamit sila ng isang talata na hindi mo raw maintindihan, the natural man, alright, hindi po niya matanggap, no? Hindi po niya maintindihan ang mga bagay ng Diyos. Alright, yun po yun, no? So, ayun ang ganapin lang iwagan, pero nakalimutan nila yung things doon ay plural at not necessarily all things. Things lang po nakasulat sa Biblia. And then makikita mo ay kung paano matatanggap kasi upon regeneration, that means the indwelling of the Holy Spirit. Po kaya kailangan naintindihan po natin paano nag-indwell ang Holy Spirit when nag-indwell ang Holy Spirit sa isang tao. Nung siya po ay nagkaroon ng pananampalataya. Alright? Nung po siya magkaroon ng pananampalataya. So, inseparable yung dalawa. The moment ang tao nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, right away, automatically, ay mag-indwell ang Banal Espiritu sa kanya. Ang term sa Biblia doon ay born again,
regeneration. Yun po yung Biblia. And then, unti-unti, i-reveal ng Holy Spirit, according to 1 Corinthians chapter 2, yung deep things ng Diyos. Very clear po ang Biblia. So, ganun po yun. It must be grounded on Scripture. Kaya po, ang mga Kristiyano totoo, you must spend more time studying, meditating, reading the Word of God. Pag mayroon pong pangangaral, just listen. Kasi ang nakikinig may blessing according to Luke 11:28. Very clear po yun. Kasi pamagitan ng pagkikinig ay nagkakaroon po ng more na magandang increase na measurement ang iyong pananampalataya. Kasi hindi ho pare-pareho yung sukat natin when it comes to the practical application ng faith natin sa ating Panginoon. Okay? So, grounded on Scripture. Pangalawa po ay guarded by prayer. Napakalaga ng prayer. Pangatlo po ay grace by love. Kailangan po ang buhay ho natin, maging sa pagsasalita, ay kailangan merong grace. Yan po yung binabanggit ni Paul sa kanyang epistle. Kailangan may grace. Okay? At palagi ho ay nakikita yung pag-ibig whenever tayo po ay gumagawa ng labor of love o kaya work of faith. Pag wino-work mo yung pananampalataya mo, ibig sabihin, dine-demonstrate mo, okay, ine-exercise mo, there must be a labor of love. Di pwedeng walang pag-ibig dun. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala yung puso mo dun. Kaya make sure mga kapatid, ako ay nananawagan sa ating mga kapatiran, mga Kristiyano tulad ko, na kabilang sa iba't ibang mga local churches, ay make sure na kapag ginawa natin ng isang bagay, may kinalaman sa pangalan ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, ay make sure taos sa puso. Kasi yon lang po ang kinakount ng Panginoon. Pag hindi taos sa puso, wala po yun. Zero score po yun. So, grace by love. Ngayon, ang tuunan natin ng pansin ngayon, itong pang-apat. Pang-apat na uri, description ng pananampalataya ng Panginoon, grounded on Scripture. Okay, very clear po yung Biblia. Guarded by the Spirit and grace by love. Na po. Ngayon, tingnan natin ang Luke chapter 4. Luke chapter 4, makikita natin dito yung pang-apat. Luke chapter 4, sabi ng verse 1, Luke chapter 4 verse 1, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness. Verse 13, lungdag tayo sa verse 13, and when the devil had ended all the temptations, di ko na nagumpay sa ilang attempt ng devil na attempt na sa kanyang panunukso, no? Kasi palagi sagot ng Panginoon, it is written. It is written. Kaya mahalaga po, mga kapatid, no, whenever na anong na-encounter natin, di ba Lord, na nasusulat, sinabi mo dito sa aklat ng ganito, ganyan. So, whenever na ikaw po ay nagpipray, nagkukot ka ng scripture, that's why napakahalaga na maalala natin ang mga scripture. Mangyayari lamang yan kung palagi kang present sa klase at palagi kang nagre-review sa bahay at palagi mong kinakain, nagme-meditate ka kasi pagkain po yan. Ang pakikinig ay ito po ay nagdudulot ng pagpapala. Kaya pag alam mo yan, hindi mo po ito ay mamalaitin, kundi ito ibibigyan natin ng importansya. Kaya sabi ng verse 13, and when the devil had ended all temptation, he departed from him for a season. Kasi alam naman natin, puro scripture po sinasagot. It is written, ang wika niya. Man shall not live by bread alone, yan, but by every word of God. And in verse 14, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of him through all the regions around about. And then in verse 18, the Spirit of the Lord is upon me. Sabi niya, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor, he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. So ang ating pang-apat,
na description, uri ng pananampalataya na inotor ng Panginoon at tinapos niya ito and then may sulat na, nakadetail na, ay guided by the Spirit. Guided by the Spirit. Sa mga kapatid, yung bang pananampalataya mo ay guided by the Spirit? Teacher po siya. Batay doon sa 1 Corinthians chapter 2. At alam po ba ninyo, nung bago siya umakyat during his earthly ministry, binigyan po niya, alright, ng diin ang magiging assignment ng Holy Spirit sa mga tao na mauugnay sa Kanya. Tingnan natin yung John 14:26. Always remember this, madaling matandaan po yung mga talata. John 14:26, John 15:26, and then John 16:13 and 14. John 16:13 and 14. Basahin ko po yung 26 para magkaroon ho tayo ng kaalaman, karagdagang kaalaman hinggil po sa Holy Spirit na ito. Kasi po ay nakita natin yung mahalagang role ng Holy Spirit during His earthly ministry in the form of man. Remember that. Kaya nagkatawan tao, para ho yung kasalanan tao ay kanyang akuin, no? Talagang paghirapan po yan. Ayan po yan, no? And then, makikita natin sa John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Trabaho ng Holy Spirit. Kaya yung 1 Corinthians chapter 2, verse 13, siya po yung ating teacher. Tinuturuan po tayo kung paano natin i-handle, i-define, maliwanagan ang salita ng Diyos, ay apply natin yung kanyang method. Comparing spiritual things with the spiritual. And then, alam naman po natin, mula sa bibig ng Panginoon, dinefine niya yung salita ng Diyos, they are spirit and they are life. And then, yung nagsalita niyan, yung nagbigay ng salita na yan, siya mismo yung life. Jesus Christ, the person. He is the way, the truth, and the life. Kinakailangan dun sa way niya, dun tayo mamumuhay bilang mananampalataya, bilang recipients nung inotor niyang pananampalataya. Kaya makikita natin sa John 15:26, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceedeth from the Father, He shall testify of me. So yun ang trabaho ng Holy Spirit, magpatotoo sa Panginoon. Kita nyo kung paano ginawa ng Holy Spirit ang kanyang role during the earthly ministry ng Panginoon in the form of man, as servant, po, yan po lahat ay pinapaliwanag ng Philippians 2 na binasa natin kanina. So he shall testify of me. In other words, ito po ay nagpapaalala, baka ho tayo matukso na ang ating patutuhanan sa mga tao, yung ating buhay, puro na lang ako. Kailangan ma-avoid po dun. Kailangan ho palagi ang point ng ating finger ay sa Panginoon. Sa Kanya po lang ito to, yung pananampalataya mong nilalakaran, pinamumuhay, pinangahawakan, ito ay being guarded by the Spirit. Kailangan ang Holy Spirit palagi ang sumusubaybay. Kaya sabi po ng verse 13 ng chapter 16, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall show it unto you. So nakita ho ninyo ang role ng Holy Spirit sa buhay ng Panginoon noon at sa ating ngayon. Ito ho, you must remember all these passages. 14:26 ng John, 15:26 ng John, John 16:13 and 14.
Pakatandaan po natin ito. Para alam mo po kung bakit naibigay sa iyo ang Banal na Espiritu, unang-una, para mabigyan ho tayo ng bagong buhay. Kaya ho tayo ay tinawag na sanctified in Christ. Sanctification means changes of life. Pagbabago ng buhay, dati tayo, ang buhay natin ay bilang anak ng devil. Na po, anak ng kagalitan, kaaway ng Diyos. Dead in trespasses and in sin. So, yun po yung ating pinamumuhay, yun ang nature ng tao. Kaya nung makilala natin ang Panginoon the life, at through His Word life, at sa pamagitan ng guro, the Holy Spirit of life, yun po, ang na-transform yung ating buhay. Ngayon, kilala mo na, alam mo na kung sino ka sa pagpapatutuo ng Diyos. I don't care. Alright, huwag mong intindihin kung ano pagkakilala sa iyo ng tao. Kung ang pagkakilala niya, yung karanasan niya sa buhay mo, nakikita niya in the past, sana kung yun po ay salungat sa gusto ng Diyos, ay kailangan hindi na ho makita yun as much possible with the help of the Holy Spirit, or with the power of the Holy Spirit. So napakalaga po na maintindihan natin dito. Kailangan ho ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya ay guided by the Spirit. Kailangan kung ano yung turo niya, ay yun ang sundin mo kasi tuturuan tayo. Very clear yung Biblia. Alright? He shall teach you all things, bring all things to your remembrance. Kung nakakalimot ka, palalahanan ka. That's why, pagdating po ng pagtitipon, magpipreach ang lingkod ng Diyos, and then may marinig ka doon sa mga salita na may papahayag. And then, naalala mo ang isang bagay, uy, mali pala ako doon. Yung mga ganun ba, no? So mga kapatid, napakahalaga na maintindihan mo at palagi mong pangalagahan ang pananampalataya na yan, pinaghirapan ng ating Panginoon yan. At tinapos na yon. Walang failure. Finish ang wika niya. Kaya po sabi ng Father sa kanya during his earthly ministry, nung introduce niya, in Him I am well pleased. And then meron tayong Holy Spirit. And then meron tayong salita ng Diyos. Now you know your faith in the Lord. Ito ay galing sa Kanya. Kaya ito po yung bagay na dapat natin pagkatandaan. Meron akong note 1 sa ilalim ng point number 4. Right, note 1. Mapansin po natin kasi dito sa naging buhay ng Panginoon, ay always dependent siya upon the Spirit guidance. Kita natin yung kanina, di ba? Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jerusalem and was led by the Spirit into the wilderness. And then in verse 14, Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And then in verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel, to the poor. Yan, He has sent me to heal. So yan po yung guidance ng Holy Spirit. Kaya hindi mapansin natin dito, napakalaga. Kung puntahan po natin sa ilalim nitong note 1, Acts 10:38. Acts 10:38, notice. Sabi ng Acts 10:38, alright? Ako ay nagpapasalamat po kung isinusulat ninyo yung mga passages na ito. Kaya huwag ho kayong maghinayang na makabili kayo ng isang notebook. Ka-size ng Bible ninyo. Koberan yung maayos. Whoever is preaching, sino man ang nagtuturo, kaya meron kang personalist pag-aaral sa Biblia, jot down mo dun, sulat mo. Lagyan mo ng petsa. Para sa ganun, alam mo kagad yung mga nadaanan mo na, napag-aralan mo na, and then, succeedingly sa mga darating na pagkakataon, masususugan pa ho yun, titibay ho, darami ho yun. Kaya darami yung mga references mo. Ganyan lang po yan, no? Sa Acts 10:38, pinatutuhanan po ito. Alright? Ng mga lingkod ng Panginoon, gaya nitong masasabi sa verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth. So ito yung pagsasalaysay ni Apostle Peter, with the Holy Ghost and with power. I repeat that one. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good, healing all that were oppressed of the devil.
Bakit daw? For God was with him. Kaya po nakayanan niyang gawin ang mga bagay na yon kasi ay sinubaybayan po siya, sinamahan po siya ng Diyos. Alright? God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Napansin natin. And then pansinin po natin yung note number 2. Para naintindihan po natin ang naging role ng Panginoong Jesucristo sa life ng Panginoon during His earthly ministry in the form of man. Then, tayo naman po ngayon ay recipients nung faith na yon. Okay? At ngayon ay palagi dapat tayo aware that we have the Holy Spirit in us. Kaya pinalalahanan tayo ng Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit of promise. Huwag natin palungkutin sa ibig sabihin nalulungkot. Kung nalulungkot, anong gagawin mo ngayon para hindi siya malungkot? Siyempre po, scripture, sundin natin. Pamuhay natin. Gawin natin, nako-comfort po siya. Kung paano ang binabanggit ng Romans 15. You remember that? Iisip ko lang po ito, no? Kasi yung comfort, yung salitang comfort. Ang sabi ng Romans 15, dun sa verse 4, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning, and that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Tatandaan po ninyo, no? And then, naalala ko pa yung isang talata. May kinalaman sa darating na ating inaabangan. Pansinin natin, ha? Ito, pumapasok po sa mind ko ito pag meron tayong binibigyan diin na salita sa Biblia. Sabi po doon sa verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yung nakain kay Kristo, yung mga namatay, no? Muuna silang babaon, mabubuhay. And then kasabay po yung mga nabubuhay, no? Na hindi ho namatay, hindi nilagay sa kabaong, hindi ho ibinako sa lupa, no? Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord, to meet the Lord, to meet the Lord in the air. Yung air po, yan ang meeting place, no po? And so shall we ever be with the Lord. Verse 18, wherefore comfort one another with these words. So, kita niyo po, kaya napakalaga po ng salita ng Diyos. So, gusto mong palagi ang Holy Spirit makaramdam naman ng some kind of comfort sa ating mga attitude na kuminsan marahil ay puro disobedient. Alright? Walang pagpapahalaga doon sa mga bagay na tinuro niya. Mga kapatid, ay mag-isip po tayong palagi. Make sure na hindi po nagigirib ang Holy Spirit para buong buo yung kanyang trabaho ay mabigyan ng daan. Huwag po nating singit yung atin, yung ako. Palagi ho tayo mag-pray, Lord, sana po ay huwag magkaroon ng puwang sa lahat ng aking ginagawa para sa iyo, yung ako, kundi yung sa iyo lang. Yan po yung mga masasarap na prayer. Pag nasanayan ninyo yan, talaga ho yan ang lalabas sa bibig mo mula sa puso. At yun naman po yung kinagagalak ng Panginoon kasi hindi ka ho binubuhay ng Diyos para para ikaw dumiskarte ng life mo, ikaw magpasya, alright, o influence ng iba. It must be the Holy Spirit to influence us kasi yun ang role niya. Para nagaya po ng ginawa niya sa Panginoon, nandun po yung kanyang guidance, nandun yung kanyang leading, nandun yung power niya, lahat po yun para makumpleto at ma-accomplish yung mission. The same is true. Involved ka sa gawain ng Panginoon. We had the mission sa mundong ito. I-reach out po yung lost. Preach the gospel. Kailangan po, especially unto the household of faith, napakahalaga po ni kalumbahagi ng Galatians 6:10. So tingnan mo natin dito, no? Napansin mo natin dito sa Acts 10:38 kanina, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Ang note number 2 natin, kanina note number 1 natin, Christ was always dependent upon the Spirit's guidance. He did not move in service
till he was empowered by the Spirit. Napakalaga po ng empowerment ng Holy Spirit. Alright? Yan po yung sinabi ng Panginoon, without me you can do nothing. That's why si Paul, pinanghawakan po niya yun talaga. Kailangan po ay palagi ang Panginoon na empower sa kanya. I can do all things through Christ. Kasi siya po ang panggagalingan ng power. And then in 1 Corinthians 1, alright, 1 Corinthians 1, siya mismo ang pinakikilalang He is the power and wisdom of God. Kaya nga ano po ang magiging life mo na professing Christian? Kung hindi po nasusunod ang gusto ng Panginoon, magiging powerless lang ang buhay mo. Magiging unwise. Opposite po nung dalawa na yon. So, note 2, faith for and in service. I repeat, faith for and in service. Ang pananampalataya para at sa service is one of the Spirit's gifts. Isa yan sa mga gifts ng Holy Spirit. Kaya naisulat para maintindihan mo. Para malayo tayong magyabang magmataas, mag-rely sa ating sarili, mag-rely sa wisdom ng tao, kundi sa wisdom ng Panginoon. 1 Corinthians 12, 6-9. 1 Corinthians 12, verses 6-9. Ito po nilalaman ng mga talata na may kinalaman po sa bagay na yan. Tingnan po natin. And there are diversities of operations. I want you to notice the word operation. But it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given. Manifestation. Andito na po yung role niya. To every man that profit withal. For to one, sa isa, is given by the Spirit, alin yun? The word of wisdom. Sa iba, the word of knowledge. But the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the same Spirit. Kaya po, ito makikita natin dito, faith, to another faith by the same Spirit. Kaya po yung pananampalataya ay ito ay para at iyan ay dapat na nasa service. Palagi po. Iyan po kasi isa sa mga gifts ng Holy Spirit. Pananampalataya, napakahalaga po. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pag pinag-usapan natin faith of the gospel, ay referring to the person who died for our sins. At alam mo na yung ginawa niya during his earthly ministry in the form of man. And then he was buried, the third day he rose from the dead. Kaya para ma-fulfill ang scripture, ang wika po niya dun sa Luke chapter 24. Then pansinin po natin yung Ephesians chapter 5, mga kapatid. Ephesians chapter 5 verses 16 to 18. Kailangan ho ang ating pananampalataya na nanggaling sa Panginoon, kung ito'y galing sa Panginoon, madidetect naman yan. Yung bang pananampalataya sinasabi ba ng tao nito, guided by the Spirit? Baka hindi naman tinuro ng Holy Spirit sa kanya ito. Kaya ikaw ngayon aware dahil alam mo yung pananampalatayang inauthorred ng Panginoon. At alam mo kung ano yung role ng Holy Spirit. Kailangan aware po ang Kristiyano dyan. Hindi ho pwedeng hindi. Kasi tuturuan tayo ng lahat ng mga bagay. Paalalas niya ang mga bagay na yan. Siya ho yung magpapatotoo sa Panginoon. Hindi ho siya magsasalita ng kanyang sarili, kundi yung kung anong narinig niya. Ganun po yun. Luluwalhatiin niyang Panginoon. Ibig sabihin, ang role ng Holy Spirit para maluwalhati ang Panginoon. Very clear po yung Biblia. Kaya po, it must be guided by the Spirit. Okay? At mapapansin natin dito sa Ephesians 5:16 to 18. Ephesians 5:16 to 18. Kaya ito po yung kailangan gawin ng mga Kristiyano. Alright, samantalahin po natin ang panahon. Redeeming the time. Bakit daw? Because the days are evil. I'm reading Ephesians 5:16. And then in verse 17, wherefore be ye not unwise. Anong dapat? Kaya maging wise ka. But understanding what the will of the Lord is. Very clear po yung Biblia. Kailangan ay maintindihan mo what the will of the Lord is.
Kasi ang magtuturo sa iyo yan, ang magpapaalala sa iyo yan, ang Holy Spirit. Sa mga bagay na iminulat na sa iyo, itinuro, kapagkat ang textbook ng Holy Spirit is the written word of God. Kaya mga kapatid, dapat ang faith mo ay grounded on scriptures, guarded by the Spirit. Very clear po yung Biblia, ano po? Ang grace by love. And then, ano po yung pang-apat natin? Guided by the Spirit. Ngayon, pansinin natin po yung note ko sa ilalim ng Ephesians. So, itong paksa natin dito sa point number 4. Yan natin itong another note. The initial evidence of the fullness of the Spirit is boldness with the Scriptures. Yan po yung unang ebidensya na kung ikaw ay puno ng banal na Espiritu, ito po yung boldness, yung matapang, mainit na pagsasalita ng salita ng Diyos. Wala kang kinatatakutan, wala kang kinahihiya. Kung mawala ka man, mabawasan man ang mga kaibigan mo, no problem. Magalit mang isang tao, no problem. Basta't ang piniplis natin ng Panginoon, ang ginagawa natin, yung will ng Panginoon, bunsod ng Banal na Espiritu yan, so be it. Dapat to palaging gano'ng attitude natin. Huwag kang mahiya na nagdadala ng Bible. Huwag kang mahiya na manalangin sa public, sa restaurant bago ka kumain. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya na ikwento mo ang iyong Panginoon. Ibalita mo yung good news of salvation. Alright? Kwentuhan mo siya ng salita ng Diyos na nagpapahayag sa mga bagay na gusto ng Diyos at mga bagay na gagawin ng Diyos sa hinaharap. At kung ano ang mga bagay na sinasabi ng Diyos tungkol sa ating tao. Ang dami pong dapat gawin ng isang Kristiyano kung siya lamang ay being empowered by the Holy Spirit. Being guided by the Holy Spirit. Okay? Very clear po yung Biblia. The initial evidence of the fullness of the Spirit is boldness with the Scriptures. Anong katibayan natin na nakasulat sa Biblia? Acts chapter 4, verse 29 and 31. Acts chapter 4, 29 and 31. Sabi ng Acts 4, verse 29, and now, Lord, behold their threatenings. May mga tao kasing ite-threaten ka. Ite-threat ka. Ibig sabihin ay babantaan ka. Tatakutin ka. Maaring yung unang attempt mo ng pagpapatotoo tungkol kay Kristo, parang naiba yung attitude ng kaibigan mo. Or maybe mga kamag-anak. Right? Loved ones. Best friend. Barkada. Peers. And then, huminto ka na. Hindi ka na nagpatuloy. Na hindi mo na mamalayan yun na yung bunsod ng Holy Spirit kasi ayaw niyang mapahamak yun sa impyerno. Pero, nagkaroon ka ng takot. At nahiya ka na. Nangangamba ka na, baka kung itutuloy mo, hindi mo na siya magiging best friend, wala ka ng kaibigan, you are alone. Takot ka ba? Naiwanan ka ng kaibigan mo dahil lang sa pagpapatotoo ng gospel ni Kristo. Ang Panginoon is always with you and in you and for you. Hindi ka niya iwanan ng pababayaan. And at the same time, you have the presence of the Holy Spirit. Kahit paano, meron kang mga kapatid sa paligid mo. Kaya ang Panginoon ay nagpapaalala sa mga bagay na yan. Kaya sabi ng Acts 4:29, ito pong mga disciples, tinetreat po sila na huwag mangaral sila sa pangalan na yun. Wag. Binawalan ho sila ng mga religious hypocrites. Gusto nila sila lang pakinggan. Kaya nga po yung 1711 ng Acts, yung taga-Berea. Dumating sila Pablo dun sa lugar na yon upang mangaral. Siyempre, pinangangaral ang Panginoong Jesucristo. And then, may sinasabi sila, and then meron silang kasulatan. And then they search the scriptures daily whether those things na sinabi nila were so. And then, nung nag-research sila, it was so. Totoo.
And then doon sila na-convince yung todo at iyan ay nagkaroon na rin sila ng tamang pananampalataya. Kaya huwag kang huminto kapatid ng kakabahagi. Spend more time sa salita ng Diyos just in case darating yung time na pwede siyang magtanong, mag-inquire, honest na pagtatanong, merong kasagutan. Meron kang maalalang talatay, paalala siya ng Banal Espiritu na tinuro niya. So ganito yan eh, kaya maganon. So meron kang sasabihin, kaysa wala ka lang, tamimi ka lang. Di napapahiya tayo nun. Kaya nagdudulot din ng kahinyan, paminsan-minsan sa buhay ng mga Kristiyano, pag nag-attempt sila o kaya sila magpatotoo, na paminsan meron kang ma-encounter na katanungan, alam mo ay tanggapin mo yun ng buong puso kasi aral din sa iyo para naman magkaroon tayong patuloy ng paghangad to search the Scriptures, to study the Word of Truth. Kaya, and now, Lord, behold their threatenings, grant unto thy servants. Pagkalooban mo ang iyong mga lingkod that with all boldness they may speak thy word. Very specific yung kanilang prayer. Kaya verse 31, kaya yung pananampalataya ay guarded by the Spirit, no po? And then sabi ng verse 31, and when they had prayed, the place was shaken when they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. Ayan po yung role ng Holy Spirit. The initial evidence of the fullness of the Spirit is boldness with the Scriptures. In Ephesians chapter 6, verse 17 and 20. After this, dito na po tayo sa last point. Ephesians 6, 17 to 20. Alright, sabi ng verse 17, are you ready? And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pakatandaan mo kapatid, ang salita ng Diyos ay yan po ay sword ng Banal na Espiritu. Kapag hindi mo sinusunod yung instruction ng Holy Spirit, yung tinuturo ng Holy Spirit, paano mo iwas-iwas gamitin ang sword na yan, which is the Word of God. Yes, may narinig ka na. Yes, kahit paano ay may nabasa ka na. May natutunan ka na. Pero ang problem, yung hindi natin paggamit. Parang sa'yo lang, ay kinikimkim mo, ayaw mong ibahagi. Ayaw mong gamitin. Ayaw mong salitain. Binigay yan para ibalita mo. Alright? Ituro mo. Maaring sa paanong paraan at sino ang pwede kong unahin, O Lord? Ay, tanong mo sa Panginoon. Para at least you have the desire. If you have the desire, ang unang gagawin, delight thyself in the Lord. Psalm 37 verse 4. Wala tayong kalusot eh. May desire ka? Kailangan magsaya ka muna sa Panginoon. Hanggat hindi makita ang totoong pagsasaya sa Panginoon, yun talaga yun, ay in-exercise mo na yun, yung desire mo, pasensya na. Hindi may bibigay. Okay? So mga kapatid, ganun lang naman yun, kasimple lang. Kaya pag familiar tayo sa mga talata, ang ganda ho, na ito ho ay mapamuhay natin. Kaya, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Verse 18, anong gagawin mo? Ito yun. Praying always with all prayer. Ayan, napakalaga doon, no? Praying always with all prayer. Kaya guarded by prayer po yung pananampalataya ng ating Panginoon. Praying always with all prayer and supplication. Where? In the Spirit. Kita nyo? In the Spirit. And watching thereunto with all perseverance. Pagpatuloy ka, sige lang. Kahit ano po yung nakakaharap mo, with the Lord, you can do it. Alright? Perseverance and supplication for all saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Mga kapatid, napakasarap po na palaging in-exercise ng mga Kristiyano ang panalangin. Kasi hindi lang naman ang pinapanalangin mo ang buhay mo. Right? Kundi pinapanalangin mo yung mga taong kaugnayan mo. Mahal mo sa buhay, immediate family,
And then, of course, pagdating po sa spiritual na bagay, pinakamaselan to, pero pinakamahalaga, lingkod ng Diyos. Mga manggagawa ng Diyos. And then, kapwa mo mananampalataya. Kasi tingnan ninyo, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kasi ninyo, sino ba yung mga naugnay sa iyo ng mga Kristiyano? Kilala mo. O kung hindi mo man kilala, but naririnig mo. But you have to spend time praying for them. Sabi niya, and for me, ang wika niya, for me, for all saints. Number 2, for me, para yung utterance may be given unto me, yung dapat salitain, no po, na sa pasasabi ng Holy Spirit, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, kasi nangungusap na po si Pablo rito, na siya po ay nasa bilangguan ng Rome, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Ang kapatid, napakalaga po na ang pananampalataya na ito ay inotor ng Panginoon, iminulat, binigay sa atin, guided by the Spirit. Okay? Yan, it must be guided by the Spirit, not only guided but guarded by prayer. Alright? Grounded on Scripture. Very clear po yung Biblia. And then, it must be grace by love. Wow, ang galing po ng pananampalataya na ito. And then sa last one po tayo, ano pong uri ng pananampalataya? Meron ng Panginoon na ngayon iminumulat po sa atin na meron po tayong pananampalataya tulad nun, ay kailangan aware ka dito. Kailangan ay ang pananampalataya pala ng Panginoon na naipasa sa akin, kaya naligtas ako, napatawad, natubos, nagkaroon ako ng gift of eternal life, at ako'y na-born again, nananahan ng Banal Espiritu, na isulat na sa aklat ng buhay, naging kabilang ng pamilya ng Diyos, katiwala ng Diyos. Ito pala dapat ay talaga ay nasa isip mo palagi, alalahanin mo, it must be practically grounded on Scripture, guarded by prayer. Okay, very clear po yung Biblia. Guarded by prayer, and then what? Yung pangatlo ay grace by love. Alam, palagi nakikita, whenever you talk, may grace. Whenever you work, may love. Okay? Guided by the Spirit. And then, panglima, ay yung goal nito ay of faith. Goal of faith. Ano yung goal of faith? Ang pananampalataya may goal po yan. Hindi mo basta binigay sa'yo na walang goal. Alright? Alam mo na yung initial goal na nangyari sa life mo, at ano pa yung goal kung bakit dapat yan ay pamuhay. May goal yan. Bakit ito'y pinaghirapan ng Panginoon ang faith na yan? Kasi ang goal niya, maligtas ang tao sa biyaya niya. Okay? Through faith. Kung naintindihan mo na ngayon, ano? Kaya po na-record kasi yan tungkol sa kanya, finulfill niya. And then, of course, nakuha natin ang ebidensya, nakuha natin ang information, nakuha natin yung natutunan natin yung kaalaman, and then natutuhan po natin ang liwanag nito. Kaya yung goal niya, primary goal niya, pangunahing goal niya, ay ang salvation ng ating kaluluwa para hindi masunog sa impyerno. Okay? Para mapatawad ang ating kasalanan at hindi na tayo ang magbabayad. Para yung ating kaluluwa na alipin ng devil ay mapalaya. Aalisin sa kadiliman at lilipat sa liwanag. From the power of Satan unto God. Para naintindihan po natin ang ating kalagayan. Yung main goal, primary goal, ng pananampalatayang inotord ng Panginoon sa Calvary. Ngunit, alright, we still have the Word of God, na yan ang source ng pananampalataya para ito'y lumago, tumibay, sa practical na paraan. Kasi may goal siya sa faith na yan. Goal of faith, tingnan muna natin yung Matthew 27:43. Tingnan natin yung simula ng pagpapatunay ng Panginoon sa goal ng faith na. Okay? Matthew 27:43, he trusted in God. Let him deliver him now, if he will have him.
For he said, I am the Son of God. So, ang napansin mo natin dito, yung pananampalataya na tinatrabaho ng Panginoon during that time, yun lang pong kanyang pagtitiwala sa Panginoon, yun po yung pananampalataya niya. Daranas po ng pangungutsayan, pagkontra. Kung totoo yung pananampalataya mo doon sa Diyos, bakit ganyan ang situation mo? Maaaring bibiruin ka, bakit ka nangangayayat? Hindi naman kayo, kung yung Diyos ninyo, siya yung may-ari ng lahat, bakit wala ka, ganyan lang ang buhay mo. Yun po yung reason nung kanilang in-expect na kapag ang Diyos, yun ang Diyos mo, yun ang tatay mo, nag-expect nila na gusto din nila ay maging Diyos ka. Yun po yung pinang-deceive ng devil. Pag kinain ninyong forbidden fruit dito, magiging ganun kayo. Tingnan nyo, pambubulag ng devil yun bistado na sa salita ng Diyos. Kaya dapat sa'yo, alam mo na yun. Maraming attraction ng devil dito. Kaya ang gusto ng devil ay ma-develop yung kind of spirit para ang sarili mo ay gawin mo ng Diyos-Diyosan. Yan ay hindi Diyos mo. Alright? Lahat ng panahon, ginugugol mo dyan. Kung anong nakopya mo sa mundo, gagawin mo dyan. Halos lahat ng pera mo, kayamanan mo, ginugugol mo dyan. Pansinin mo ito po, kaya nga po makikita ho natin, kinakailangan hindi umiral yung ganon. Pero ang devil talaga yan ika-counter niya. Lilikha ho siya ng maraming Diyos-Diyosan sa buhay ng isang professing Christian. Pero you must know, alright, yung goal ng pananampalataya. Dito ho, hindi natinag ang Panginoon. Habang wino-workout niya, tinatrabaho, tinatapos, yung pananampalataya na ipapasa niya sa mga tao at paniniwalaan yon ay magkaroon sila, yung unang goal niya, kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ang sarap po ito, no? So, yun po yung pinapakita ng Matthew 27:43. He trusted in God. So, tayo rin po dapat ay magtiwala tayo sa Panginoon. Sa Kanya tayo magtiwala, huwag sa ating sarili, huwag sa ating pera, huwag sa ating edukasyon, huwag sa pangako ng tao, huwag sa sweet, matamis na dila ng kung sino-sinong nangangako. Ang pangako ng Diyos, yan ang totoo. Alright, Philippians 1:6, kung anong sinimulan, tatapusin niya. Promise na yun. So, anong tinapos niya? Anong inumpisan niya? Salvation. Bagong pagkatao. The presence of the Holy Spirit to educate us, to empower us, to guide us. Kita niyo yung trabaho niya, to comfort us. Ayan ang tinatrabaho niya ngayon. Para po ay magkaroon ng katuparan kung anong nangyari sa kanya, nabuhay siya maguli, mabubuhay tayo maguli, kailan sa kanyang pagbabalik. Kailangan looking natin ay palaging doon sa Panginoon na yun. Looking unto Jesus. Tama yung Colossians 3. Kailangan set your affections on things above, not on things on the earth. We're talking about affection. Dapat yung mga things sa langit, yun ang palaging nakaka-apekto sa life mo bilang Kristiyano. Hindi po yung mga bagay ng sanglibutan dito sa lupa. Alright, yan lang po yung pinakasusi, yung keyword doon, yung affection. Okay, hindi naman ang ibig sabihin na hindi mo na asikasuhin yung mga bagay rito, kailangan ng physical, kailangan ng material. Pero ang usapan, affection. Never allow the things of this world to affect your decision making in order for us na maibigay mo yung sinasabi mong nalwalhatiin na Diyos. Hindi siya malulwalhati. Because you did not follow the rule, setting your affection on things above, not on things on earth. Kailangan ang mga things above, yan ang palaging nagkakaroon ng epekto sa life mo kasi meron tayong Ephesians chapter 2 verse 6, nakaupo na tayo dun sa heavenly places in Christ. It must be your affection on things above, alright, hindi dito sa earth. Ang dito sa earth, temporal, nakikita yan.
Mga bagay di mo nakikita, eternal. O saan mo dalagay ngayon ang affection mo kung maayos ang isip natin? Ganun lang po yan eh. So nakikita natin dito. Ang Panginoon dahil po during His earthly ministry in the form of man, He trusted in God. Kahit na po ay pagtawanan, right, kutsain, yamutin, hindi ho niya siya natinag. That's why meron tayong note 1 dyan. Note 1, the object of faith is God Himself. Dapat yan. Habang ho tayo nabubuhay ngayon, nagkaroon na tayo ng salvation, related na tayo sa Kanya. Alright, we have already the presence of the Holy Spirit, the reminder, the teacher, the guide, the strengthener. Ang dami niyang role. Alright? And then the object of faith is God Himself. Wala nang iba. Kailangan ng object ng pananampalataya mo, kailangan mo ito pinamumuhay, na-enjoy mo ito, na-exercise mo ito, dahil po ang object ng iyong pananampalataya ay ang God, hindi material. Hindi yung mga sikat na mga artista. Okay? Na sinarang istasyon ay nagmamagaling, alright, nagmamatapang, nag-ingay. Bakit siya ngayon nag-iingay? Dahil sikat na nga eh. Okay? Pero nung hindi siya ganyan, wala siya dyan. Hindi siya sumikat, so wala siyang lakas na magsalita. Kasi alam nila, pag siya nagsalita, mapapansin siya ng mga tagahanga. Okay? The object of faith is God Himself. Kinukuha niya yung sympathy, no? Dapat ang palagi po nating object sa ating pananampalataya ay ang God Himself. Enemies of God mock or taunted. Nanunuya po yan. Tinuya po siya that he trusts in God. Yung kanyang pagtitiwala, talagang makakaranas ka dyan ng mocking. Panunuya, pangungutya, tatawanan ka, tatalikod pa ng paganon. O unti-unti na kung dati mong kaibigan, best friend, ayaw na niyang marinig doon para siyang nasusunog. So naintindihan mo na ngayon kasi sinasabi na ng Biblia, naranasan ng Panginoong Jesucristo mismo during His earthly ministry in the form of man, kasi yun ang faith na meron ka ngayon kung talagang siya tinanggap mo. Kung talagang siya tinanggap mo, that is the kind of faith. Kailangan palagi ang focus mo ay sa Diyos. Ang affection mo dun sa lugar. At yung mga tinatawag nating pinapangako ng Panginoon sa iyo na hindi mo pa nakikita. Ay mga bagay rito, siya yung bahala niya mag-deliver sa iyo. All we have to do, gawin natin unang-una yung gusto niya. The enemies of God mock or taunted, tinuya siya, that he trusts in God, nagdala po ito, brought him no relief. They look on with the eyes of reason. No relief. Kasi ang kanila hong panunuya, sabi niya, yung God daw, father niya yun eh. Hayaan yung God na yun na father niya, iligtas siya dyan. Ba't hinayaan niya ng ganyang sitwasyon? Tignan mo, hindi mo makatulong sa kanya sa ganyang kalagayan. Yung po yung cause ng kanilang panunuya. So they look on with the eyes of reason. Bakit? Akala ko yung Diyos makapangyarihan, yun ang Diyos mo. Yan po yun. Expect mo na yung mga tao kasi yung Diyos nila ay yung God of this world. 2 Corinthians 1:9. Patapos na po tayo. 2 Corinthians 1:9. Ito yung pagbibigay din dito. Kung bakit ang object ng faith natin, it must be God. Ano man po ang ating kakaharapin, mararanasan sa buhay natin, because of that faith, ay alam mo nang gagawin mo. But we have the sentence of death in ourselves. Remember, hanggat nabubuhay po tayo sa physical, we still have the sin, the law of sin operates. Operates po. Yan po yung batas ng devil. Kasi yan ho yung kanyang inuukil-kil sa'yo para tuparin mo. Kasi marami ho siyang mga disciples sa mundo eh. Kaya i-influence ka ng mga disciples na yon na gawin mo yung law of sin ni devil. Pero tandaan mo, meron kang law of God. Alam mo na yun. Yan ang sanuman. Kaya yan, at least naintindihan mo na ngayon yun.
May dalawa ho tayong batas na umiiral. Alright? Na nag-aagawan sa buhay natin dahil meron ho tayong law of mind. Ano yung batas ng kaisipan? Gusto mo bang malaman palagi? Punta ka kagad ng Philippians 2 verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yun po yung mind na gusto niya. Always think about the Lord. Always think God. Always think Calvary. Always think His suffering, love and care, grace, presence, promises. Dami mo dapat isipin. Pati isipin mo mga temporal things more than sa bagay. Saan yung affection mo? Who affects you more? Yan lang po yung question. Which affects you more? Yan. But we had the sentence of death in ourselves that we should not trust in ourselves. Kanino? Last part. But in God which raiseth the dead. Kita mo? Devil, di ka naman kayang buhayin maguli yan. Neither yung mga kaibigan natin. Kahit sino pang mayaman, pinakamayaman, pinakamagaling. Sige, kumampi ka na kay Gates, Bill Gates. Walang magagawa si Bill Gates. Okay? Walang magagawa. Isa pala yan sa grupo na gusto ho nila talaga ay may slow down, okay, yung pagbawas ng populasyon. Kaya ho sila ay gumagapang lumilikha marahil something na talaga ubusin ng lahi. Yan po, kaya nga po siya sa mga suspected na person sa ganitong mga sitwasyon. Kasi meron nga silang binuong organization. Ang kanilang motive objective is to reduce the population of the world. Yan po yan. Kaya lang tayo dito palagi, hindi lang po dito tayo sa spiritual, kundi maging aware tayo what is happening in the world. Mag-spend naman kayo ng time tayo sa mga news. Right? Global news. Huwag lang ho yung mga ini-spend ng time, professing Christian pa naman tayo. Alright? Inubos yung time sa mga artista ng mundo. Tapos gagayahin yung mga kasuotan nila. Nakikita sa television. Huwag naman. Hindi ba tayo natatakot sa Panginoon? Hindi ba tayo nahihiya nun? Hindi yan ang identity mo. Huwag mong gayahin. Huwag kang, bibilin mo yon. Bira, kung pinamirianda mo na lang yung pastor mo, kayong kapatid mo, kaibigan mo, ang kaibigan mo hindi ligtas, disinera mo ng gospel, habang siya'y ngumunguya doon sa pinamirianda mo sa kanya, di mas maganda, kaya binili mo ng ganong kasuotan. Isang bagay, siya na ho kayo, yun po yung sa Bible kasi, Hindi ko nang huda pati kahiya yun. Alam ko naman, di ka na magagalit sa akin kasi totoo kang Kristiyano. So, i-admit na lang natin yung mali. Kaya nga po ito, we have the sentence of death in ourselves. That we should not trust in ourselves but in God which raised the dead. Sa Kanya tayo magtiwala. Huwag sa ating mga sarili. Huwag sa ating mga sarili. Kasi sa Diyos, tama ho talaga yung i-implement niya sa buhay mo. Tama ho talaga lahat. Totoo yung paiiral niya sa iyo. At yan ay isang victorious na pananampalataya. Dahil ang Panginoon, hindi lang ko nila pinatay siya, kaya tiniis siyang lahat, pero nabuhay sa maguli. Na-fulfilled ang Scripture. Kasi yung pananampalataya niya, yung ginawa niya, grounded on Scripture. Very clear ang Biblia. 1 Timothy 6:17. 1 Timothy 6:17. This is what the Bible says. So, huwag tayong magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos. Another one. 1 Timothy 6:17. Ito ho yung malakas na mag-influence. Okay? Ito yung malakas na mag-influence. Sa maraming nagkaroon ng kakayahan. Pinagkatiwala ng bagay, nasubukan, kaya nakikita ho, nagre-reflect sa kanilang attitude. Di naman po lahat, marami ho dyan talaga ay talagang makikita mo ang laki ng puso nila para sa kapwa-tao, para maligtas. Para sa mga kapatid, especially unto the household of faith. Galatians 6:10 po palagi yan. Charge them that are rich in this world, sabi ni Paul kay Tim, that they be not high-minded.
Kasi talaga yun ang danger talaga, yun ang nagde-develop talaga. Yung dati wala yan, opo, very humble, marahil, meek, okay, simple. Pero nung siya ay nag-boom ng ganon, napaaral, marami ng ari-arian, etc., aba, napakataas na, no, high-minded na po. And then, ang wika ng Panginoon, that they be not high-minded, tusan mo sila, yung mga mayayaman sa sanglibutan. Siyempre, ang inutusan po rito, yung mga believers. Mga believers, alang-alang pakialaman mo yung unbeliever. Ang concern mo, primary concern natin sa unbeliever, yung gospel. Pangalawa, ano yung dapat na hindi? Nor trust in uncertain riches. Kasi nga, ito, dinescribe na yung riches yan. Mga kapatid, nananawagan po ang lingkod na ito. Ang lahat po ng possession na sa atin, uncertain po yan. Pwedeng siyang kisap mata mawala yan. Marami na pong nangyayari yan. Okay? Uncertain riches po yan. Huwag kang magtiwala dyan. Kundi kanino tayo magtiwala? In the living God, sino siya? Who giveth us richly all things to enjoy. Of course, yung enjoyment natin, nandun within the boundary of His will. Enjoy mo yan ayon sa kanyang kalooban. Puro na lang sa'yo na lang yan. Okay? Meron na dyan, di ka pa nagiging kontento. Hayaan mo lang, gawin mo lang una. Gawin lang una natin yung kalooban ng Panginoon. Hayaan natin siyang dumiskarte. Kung meron kang 5 ngayon, dinagdagan niya ng 5, nag-10. Yung bunga. Bunga nung yung labor of love. Alright? Work of faith and labor of love. Yung pananalig mo sa Panginoon, bahala ang Panginoon. Kung ibibless ka pa ng more. Kung may 10 ka na, bibigyan ka pa ng 10. Kanya yun. Huwag mong hangarin yun. Kasi pag hinangad mo yun, alright? Pag hinangad mo natin yun, primarily sa ating agenda, sa life agenda, doon na lang matutuon ng atensyon, focus, energy, etc. time. Kaya pati na ho, yung time para sa Diyos, yung bagay na dapat magawa natin ayon sa ating role bilang lingkod at katiwala at pamilya ng Diyos, nasasagasaan. Do you know what I mean? Siguro naintindihan po ninyo. Yan po yung gustong ipaunawa ng Diyos. Siya po yung nagbibigay niyan para ma-enjoy natin within the framework ng kanyang kalooban. Huwag kang lalabas dyan. Kaya nga salitaan ng Diyos dyan, sinasabi niya kung ano yung will niya. Alright? Yung will niya. Ay huwag ka lalabas doon. Pag outside yan, unti-unti, kumbaga sa pag-aaral, yung sistema ng pag-aaral nila Angel, ng aking bunsong anak, School of Tomorrow, dati yan ay Accelerated Christian Education. Kaya nga po may merit at saka demerit Okay, may merit based doon sa magandang performance mo according to the rule. May merit po yun. Pero pag ikaw lumabag sa rule, may demerit, bawas. Ayan po yun. Ang ganda ng sistema. Talaga po talaga, maka-Diyos na sistema po talaga yun. Kaya kayo ho mga nakikinig, baka ho may malapit sa inyo na mga ganong system ng edukasyon, yung po yung magandang lugar ng foundation sa mga bata. May mumulat po yun. Kaya train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. Alright, Proverbs 22 verse 6. Kaya yung po yung natin makikita dito, huwag kang magtiwala sa ating sarili, kundi sa living Diyos, buhay na Diyos. O huwag kang magtiwala, huwag maging high-minded, huwag mapagmataas, no? And then magtiwala sa uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Kaya pag inaalam mo, gamitin mo lang yan ayon sa kalooban ng Diyos, may enjoy mo yung life. Bakit? Kasi wala kang mararamdaman na guilt sa life mo. Because ginawa mo yung will ng Panginoon, in-enjoy mo yung blessing niya, binigay mo sa kanyang kapurihan at pasasalamat. That's it. Naglilingkod ka ng masaya. Walang pwedeng kumpare-kumare na pwedeng magsansala sa bagay na gusto ng Panginoon.
Note number 2 tayo. Dito na po tayo sa pa-ending na tayo dito. Note number 2. Christ trusted to reach the goal of purpose. Yan. Kaya tiniis niya lahat, yung panlilibak, pananakit, pambabastos. Ibig mo, uhaw siya pa, inumin ba niya ng inumin na vinegar na may mapait? O saan ka naman makakahanap ng ugali ng taong ganon? Nahirapan na nga yung tao, nakabayubay sa krus. Bloody. No po? I thirst ang wika niya. So, yung anong tawag dito, yung parang foam na nilagyan ng suka at mapait, sinubo sa bibig niya. O ano ka ba naman ang attitude ng tao? So, yan po yun, no? Okay? So, yan yung makikita ko niyo yung mga salita niya sa cross. Ang dami hong message nun. Kaya Christ trusted to reach the goal of purpose. May purpose kasi ang Panginoon sa nangyari doon sa buhay niya. Mga kapatid, yung mga nagaganap sa ating buhay, may purpose ang Diyos. That's why, kung alam mo yung kasaysayang kwento, pangyayari, detail ng pangyayari ng naging buhay ng Panginoon during His earthly ministry in the form of man, yun po yung inauthor ng pananampalataya para may pasa sa mga tao maniniwala, kung maniniwala sila, yung unang purpose nun, goal nun, no po, ay mapasayo. Yung unang intent ng faith na yun. And then practically, until magtapos tayo sa ating kurso sa mundong ito, darating na siya, and matagumpay yung purpose niya. Bakit ka binubuhay pa everyday? Sinusuplayan ng needs, pinuprotektahan, kinakantahan, inaawitan. Kita mo, ang daming ginagawa ng Diyos. Kumisan kasi, nagbubulag-bulagan tayo mga Kristiyano eh. Kaya hindi nagiging masaya yung buhay natin. Hindi tayo matyaga na talagang pinipresent natin yung ating sarili with all our heart. Right? Ito yung reasonable service natin. Mga kapatid, mag-isip po tayong banayan. Ang Panginoon ay ito, Christ trusted sa Panginoon, sa Diyos, to reach the goal of purpose. Have faith in God is Christ's direction and the Spirit's commendation. Yun po yung salita niya nung nandito sa earthly ministry. Have faith in God is Christ's direction and Spirit's commendation. Okay, tingnan ho ninyo ang Romans 15:13. Romans 15:13. Romans 15:13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in what way? In believing. Sa pananampalataya, ibig sabihin. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. That, that's the purpose, you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Through the power of the Holy Ghost. At alam mo naman, sa araw-araw nating buhay, ang Diyos ang ating pag-asa. And then, that person na siyang ating pag-asa, darating. So, yun ang pinaka-ultimate goal ng ating pananampalataya. Okay? Kaya sabi ng Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. Because yung kanyang pagdarating, pagbabalik dito mga kapatid, ay dinescribe na glorious appearing. Ito yung Savior. Alright? And God, na Jesus Christ. Siya ho yung nanahan sa atin dahil po tinanggap natin pamagitan ng paniniwala sa kanyang ginawa, alright, sa kanyang salita, and then naibigay po yung karapat-dapat na kailangan nating unang-una. Para ipamuhay natin ang pananampalataya na yan, na ang pinaka-main goal, pagtitiwala ay sa Diyos. And then yung goal ng Panginoon sa life mo, the ultimate goal is yung pag-asa na yon. Na mapapalitan na yung body na ito kasi yan ang palagi nagbibigay at sentro ng problema natin. Kaya yung mga tao, pag hindi nakakakain, lalo na itong panahon na ito, nagwawala sila talaga, matigas ang ulo. Alright? So, yan po yung nagiging problema.
Alright, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Ay magiging panatag ka talaga at kagala ka na. Nagagala kasi naniniwala ka, nananampalataya ka. Alam mo yung caliber ng iyong pananampalataya. Ito yung inauthor ng ating Panginoon. That you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Kaya siya po yung ating pag-asa. Sinimulan ho tayo sa pamagitan ng glorious gospel. Okay? 2 Corinthians chapter 4. Ginamit niya yung glorious power. That's Colossians 1:11. Kaya pagdating po ng glorious appearing, magkakaroon ho tayo ng glorious body. Nakita nyo? And then, yun na po yung umpisa ng ating glorious liberty. Wow! Kaya po yung work niya, binanggit po dun sa Psalm, na ito ay honorable and glorious. Yan po yung work ng Panginoon. Kaya kung naintindihan mo yung pananampalataya, very clear po ang Biblia. And now the God of hope fill you all with joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Ito na po yung huli. 1 Thessalonians 1, 6-8. Ito narinig na ninyo, nabasa na ninyo. Mag-conclude tayo rito. 1 Thessalonians 1, 6-8. Kasi ito isa sa mga goals. And you became followers of us, sabi ni Paul, and of the Lord. Ulitin po natin statement in verse 6 ng 1 Thessalonians 1. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in affliction. Kasi bago nakarating sa mga kinaukulan, katakot-takot na affliction ang naranasan po ng mga ngaral nung panahon na yun. At alam mo, kung di ka mahihayin, makakaranas ka rin ganyan, mumurahin ka ba sa publiko? Tatapunan ka ng dumi ng tao? Okay? Tatawanan ka, tawa-tawa, habang nagdidil ka sa isang tao, 2 tao na nakaupo, nagbigay ng pansin. Yung mga nakatao, usisero, ay patawa-tawa ho yun. Mamimiloso po pa yun. Tatanungin ka, nasaan ang Diyos? Alright? Nung lalangin ng langit at lupa. O tatanungin ka yun. Okay? Siyempre, kung ikaw may wisdom naman, ako naman ang sasagot ko doon. Anong gusto mo? Alin doon? Paano mong alam, ba't mo tinatanong kung nasaan siya? Alright? Tinatanong pa niya kung meron pa nagtanong nga, saan nakaupo o nakatayo? Ay, yung mga tanong na wala namang katuturan, ano? Destructive lang yun. Alright, dinidistract lang po yung attention ng mga sineshare. Naranasan ko po yun. Kaya na alam, matuto ka maging ka ng kung sa Panginoon para naman din siya tanungin din. Pag sumagot ka pa tanong, huwag kang sasagot ng diretsyo. Magtanong kang pasagot. Clarificatory question. Ano ba yung gusto niyang malaman? And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much afflictions with joy of the Holy Ghost. With joy of the Holy Ghost. So that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. And from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. I want you to notice one. Your faith to God word is spread abroad so that we need not to speak anything. Yan ang gusto kong bigyan diin. Your faith to God word is spread abroad. Mga kapatid, willing ka ba? Okay? Nakalaan ka ba? Buo na ba sa loob mo na hindi makahihiya ang pananampalataya na yan mo sa Diyos? Yung pagtitiwala mo sa Diyos. Na malaman ng mga lugar kung saan ka napaparoon. Bakit? Kasi may kukwento mo yun, may babahagi mo yun eh. Ganyan lang po pwedeng mangyari. Ganyan lang po pwedeng i-describe. Your faith to God word is spread abroad. So hindi lamang sa'yo, kinimkim mo lang. Ikaw lang nakakaalam. So that we need not to speak anything. Mga kapatid, yan po yung goal ng pananampalataya that you have. Sinimulan sa salvation. Sinimulan sa redemption. Sinimulan sa pagkakaroon mo
ng buhay niya, sinimulan sa pagtatak with the Holy Spirit of promise. Sinimulan sa power ng Diyos na sa iyo ay patuloy na inilalaan upang ang pagtitiwala ay hindi po sa ating sarili, hindi po sa ating mga pinoposes, kundi ang pagtitiwala ay sa Kanya po. Mga kapatid, sana po ito ay maging hamon sa buhay natin. Isipin natin banayad, alalahanin. Di ba ho ang pananampalatayang sinasabi natin, pinangahawakan, na natutunan natin sa pamagitan ng salita ng Diyos, na ibahagi, naintindihan natin. That's why yung faith of the gospel, truth of the gospel, na pinag-uusapan sa Biblia, yan po yun. Nakasentro dun sa person, kung anong na-attitude niya, nung isagawa po niya, trabahuhin, na po ang pananampalatayang ito, na ipapasa sa mga taong maabutan nito. Okay? Maabutan nito. Kaya meron tayong Philippians 1:29. Tayo po ay hindi lang po kalooban ng Diyos na manampalataya, but also to suffer for His name's sake. Ang Panginoong Jesucristo, magkatawang tao, ay talagang nasentro na po doon. Suffering. Tiniis po niyang lahat. At hindi natinag sa kanyang pagtitiwala doon sa Ama. Hindi po. Nakaranas siya ng iba't ibang bagay, hindi natinag. Para matapos na yun. He kept the faith. He kept the faith. He finished the course. He fought a good fight. Yun po yung namana ni Paul. Yun ang natutunan ni Paul. Kaya po yung nabubuhay kay Paul ay yung pong Panginoon sa kanya, sa pamagitan ng pananampalataya ng the Son of God. Yan ang Galatians 2:20. Now, lubos mo nang naintindihan ang Galatians 2:20 now, kung bakit ganun po ang naging buhay ni Paul. Meron tayong 2 Timothy 4, alright, 6, 7, and 8. Mapansin po natin ang napakahalagang statement. Kasi yun po yung talagang picture ng naging buhay ng Panginoon. Alright, He fought a good fight kasi napakaraming digmaan doon. Devil pa lang, nagsimula na ang devil, sinimula ng devil yun eh. And di siya na nagumpay. And then gumamit po siya ng mga tao. Siyempre po, yung palang nung may silang pa lang po, sisilang pa lang, o nung may silang na, talagang siya talagang ninanais na ng mga tao, mga may influence sa mundo, gaya na Herod, at talagang puksain, para sila palagi ang nasa possession, o position, authority. Ngayon di na nagumpay, lumaki ang bata. Okay? Bata pa lang, 12 years old, talaga nagkikiharap na siya sa mga wise men during that time. May napansin na sila sa kanya. And then hanggang dumating na yung time after yung baptism kay John the Baptist. At dito na po nagsimula. Kaya lang, binantayan siya talaga, tinutukan ni Satan. Yun po yung kanyang temptation. And then dinagumpay si Satan. Bakit? Kasi sinubaybayan siya, ginaid siya, in-empower siya, nilid siya ng Holy Spirit. Ganyan po kahalaga ang pananampalatayang meron tayo. You must be aware that the faith that we have must always be grounded on Scripture. Guarded by prayer. Ano po? Pakatandaan po natin yun. No? Guarded by prayer. At kailangan po, naintindihan mo po yan, grace by love. Alright? Guided by the Spirit. And not only that, kundi po dapat ito, pakatandaan mo, goal of faith, yung goal niyan. Alright? Nakuha na natin yung unang bahagi, which is the very important one. Ngayon, sa araw-araw nating buhay, sarili mo yan ang inuukil-kil ng devil para diyan ka magtiwala. Kaya pakatandaan mo, meron tayong sentence of death sa ating mga sarili. Kaya huwag ka magtiwala dyan. Okay? May sentensya dyan. Kasi kung umiral yung law of sin, not the law of God, okay, may babagsakan tayo dyan. Isang halimbawa, 1 Corinthians 5:5, the destruction of the flesh. Yung possession,
Pwede ho yung mawala yan. Kasi bakit? Dinescribe na ng Panginoon, uncertain. Hindi po yan certain. Na ibig sabihin, hindi ho yan mamamalagi hanggang the end of your life. Yes, you have so many blessings until now. But, unpredictable yan. Maybe sa mga darating na panahon, wala na yan. Okay? Bakit? I don't know. Maybe on the basis ng ating attitude while we possess that. Maybe yung ating heart ay mapupunta na dyan. Maybe halos ng panahon natin, energy, oras ay napunta na dyan. So, ano ang expect natin na mangyayari? Kaya mga kapatid, wag ho tayo magtiwala sa ating sarili, neither sa mga positions that we have, whether yan ay edukasyon, whether yan ay possession, or whatever. You have so many friends. Alright, may influence ka na sa maraming tao, kilala ka na, known ka na. Always, ang goal ng ating pananampalataya must be God Himself. And then, yung salita niya, panghawakan po natin yan. Dahil po yan ang terms ng ating pananampalataya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo pong mga panalangin, pakikiisa. At ito, alright, yung pagpapahalaga ninyo sa mga ganito pong mga gawain. Patuloy tayong manalangin. Hindi natin alam sa area natin kung ito ay magkaroon ng extension. Bukas marahil may a-announce na yan kung may extension na wala. Or kung tayo ay mapupunta sa GCQ, General Community Quarantine, medyo may relax ang implementation nito. So meron ng makakalabas, meron ng mall, may mga bagay na mabubuksan at may sasagawa. Pero hindi yung gaya ng dati, alright, unti-unti po yan, gradually, habang nakikita yung development, yung resulta ng takbo ng COVID-19 na nangyayari. Baka na naman, alright, kung hindi natin mapigilan ng ating mga sarili, babalik na naman. No po, lumala na naman, kumalat na naman. So yun po yung minomonitor, yan po yung bagay po na kanila pong tinitignan. Kaya nga patuloy tayong manalangin, Lord, basta't thy will be done. Ano man ang aming situation, manatili ho kaming manalig sa iyo, hindi po ng mga promises ng tao, hindi po sa aming sarili, hindi po sa aming position. Meron din pong ending ito, meron kami marahil ngayon. Who knows, baka bukas wala na. Bukas wala na. Kung dapat po gano'n ang palagi nating isipin, may advanced thinking po tayo. Kaya inanyahan ko po kayo mga kapatid na sana ay palagi nating isipin ng malalim ang lahat ng ito na may kinalaman sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na ito naman po ang meron ka bilang tunay na Kristiyano. Kung ano ang naging attitude niya doon, pinakita niyang halimbawa that we should follow his steps, ay sikapin natin by his grace and mercy through the power and guidance of the Holy Spirit. May sa pamuhay natin yun. Para ang life natin in the process until the finished work, finished moment ng pananampalataya na ito, ay magawa natin kanyang kalooban. Maluwalhati naman natin, ma-please naman natin yung ating Lord and Savior, yung ating Tatay nasa langit, because naipagkatiwala ang pananampalatayang ito. Kapatid, just dulog mo kung anong concern mo sa Panginoon, deep from your heart, alang-alang po sa kagalakan niya. Forgiving ho siya, gracious, merciful. Alam niya kung anong nararapat para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya ako po ay nagpapasalamat, samahan po niyo ako sa prayer nito. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po, Ama. Nailaan mo ang kabuuan ng aral nito. We really deeply appreciate na naunawaan na namin ngayon lalo ang pananampalataya that we have, na ito yung inauthor mo, ito yung tinapos mo, at nakita namin ang naging kasaysayan, ang naging detalye ng buhay mo nung ito'y tinatrabaho mo, nung ito'y sinasagawa mo upang buo ng may paso sa amin. At kapag narinig namin ito, yung tungkol sa good news of salvation, ay hindi na po kami nagdalawang isip.
Nandun nagpakumbaba, umamin ng aming kasalanan. Nag-admit, kasi napakataas mong Diyos. Pero napakasarap po at napakadakila ng halimbawa mo. You humbled yourself, became obedient unto death, para lang po sa amin. Now Lord, salamat po sa relationship. Forgiveness of our sin, redemption of our soul. Sa gift of eternal life, the gift of the Spirit. At sa promise mo, yan po yung aming panghahawakan. Tulungan mo po kami. Pag nagkukulang, kakalimot, palalahan mo po kami. Pag nangihina, bigyan mo kami ng lakas. Pag nalulungkot kami, comfort mo kami with the scriptures. Paalala mo. Upang muli po ay sumigla ang aming pakiramdam. Sumaya. At maging bold, determined, gawin ang iyong kalooban. Sabihin ang good news of salvation na hindi po nahihiya at walang katatakutan. Kundi po yung matakot kami pag hindi namin nagawa yung kalooban. Pagkat pinapaalala mo yung sentence of death na nasa amin upang hindi kami magtiwala sa aming sarili kundi sa iyo. Yung mga possessions, things that we have now at present, at sanabi mo uncertain ito. Binigay mo yan to enjoy. Pero kung ito'y ginamit namin, palayo kami naman sa iyo. Nalulungkot ka naman palagi. Lumilikha ng kagalitan sa iyo. Parang hindi po nagiging totoo kami talagang anak mo. Ito po yung concern mo. Kaya po, always ang nais mo, ang pagtitiwala namin ay sa iyo. Maraming salamat sa mga salita mo ngayon, araw na ito. Mang katotohanang iminulat mo sa amin. Tulungan mo po kami na maging uliran ng mga mananampalataya sa amin ay magiging sounded ang aming pananampalataya towards you in the regions beyond. Para sa ganun, Lord, maharagdagan ng mga taong magpapasalamat sa iyo, maglilingkod, magpupuri, magluluwalhati at mananalig sa iyo. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Sa grace and mercy. Lahat po ito, Ama, pinasasalamatan namin ng buong puso. Nangyarihan matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po again. Alright, a joyful and blessed Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at mga magiging nanay. Maaaring may asawa ka na, mayroong nang nabubuo, magiging nanay ka na. Always think yung ating Diyos na ito na pinanggalingan ng lahat, magtiwala tayo sa araw-araw. Pag-ugnayan po tayo through prayer, magtulungan. Okay? At patuloy po ninyo kaming sabihan ng things na ano sa iyo yung mga message na ito, may reaction ka ba? Alright, something na nababasa, yan po. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa mga bumati kanina. No, hindi na po natin nabasa yung mga comment nila, no? Pero yung kanilang pagbati, napakasarap po. Na babatiin po yung nanay nila, yung mga lahat ng nanay, ganito. Kaya God knows that. And then hindi kalilimutan ng Diyos. Alright, muli, salamat po sa inyo. Purihin natin ng Diyos. God bless you all. Good night.